Hi everyone! Sa triathlon event sa Davao del Sur ay may babae na nakamotor at pumasok sa bike lane kung saan may mga kalahok na dumadaan. Sinalubong ito ng babaeng nakamotor at hindi humihinto habang naka-live sa Facebook. Sinubukan siyang harangin ng mga pulis pero di nagpaawat itong babaeng ito. Panoorin natin ang video na iyon. Okay, dito yung nagbibideo dito is ang gusto lang sana niya is makuhaan itong mga nagbabike kasi nasa triathlon sila, gusto niya makuhaan ng video sana. Pero nagulat siya banda rito is merong nakapasok na motor. May nakapasok na motor para salubungin yung mga nagbabike, buti na lang at walang tinamaan. So dito, kinukuhaan pa niya lang video itong mga nagbabike para mai-upload sa Facebook or mailagay sa YouTube. So yun na, nakita niya yung babae na yun na naka-NMAX. Yan yung hinahabol ng mga marshal yun. Merong pulis na sinubukan siyang hawakan pero nakailag. Magaling paliko yung babae, yung handling niya talaga maayos din. At saka delikado rin kasi kung itutulak yung babae dahil possible madisgrasya yung babae. Pag tumama yung ulo niya, talagang mahihirapan siya makarecover. Kasi wala din siyang helmet, lahat ng protective equipment wala siya. Naka-short, hindi siya nakapantalon, naka-chinelas nga lang din yata, tapos naka-sando. Okay? So, kung babalengtong to, babae na to, talagang sugatan talaga siya kung pipigilan talaga siya, itutulak siya ng mga pulis. Pero hanga din ako dito sa mga pulis kasi kahit na pwede nilang gawin yun, is sinubukan pa rin nilang pigilan yung babae. Yun, hinahabol siya ng mga nakamotor, itong nakamotor na to, pero ayaw talagang mapigil. Delikado kasi yan, nakita nyo yung mga bike na yun, mga nasa 40 km yun. Kung bumangga yung mga bike na yan dito sa nakamotor, yung bike ang dehado, kasi syempre magaan lang yung bike compare dito sa NMAX. Kung babangga talaga sila dyan, talagang either mapilayan or kung tumama yung ulo nila is pwede silang mamatay kung sakasakali. So, pinipigilan naman sila ng mga pulis. Ito, hinabol siya ng isang pulis dito. Kaso, hindi siya makapasok kasi merong harang na designated lang talaga sa triathlon. So, tinuturo ng pulis dun sa mga iba niyang kasama, napigilan yung nakamotor. Pero, mabilis din kasi yung takbo. Kaya, kahit mahawakan mo yan, dadaplis lang din yung kamay mo. So, yun. Sinubukan siyang harangin dun. Pero ito, maya-maya, tatakbo pa siya rito. Yun, so nakatakas pa rin siya, inahabol siya nitong mga ibang tao dito, mga nagbabantay. Pero banda rito, dun, naharang na siya ng pulis, hinawakan na talaga yung manubela para hindi na siya makatakas. Yun, banda rito yun, dun siya napigilan. Kasi hinawakan na talaga yung silinyador, talagang hinarang ng pulis yung sarili niya para hindi makadisgrasya tong babae. Ito yung video ng babae nung nahuli na at nakulong na. Ang sabi niya ay matagal na daw niyang pinagpapalanuhan na pumasok doon sa dadaanan ng triathlon. Ang hinihintay daw niya ay yung araw na yon para makapagmotor kasama yung mga nagbabike. Tingin ko ay nasa influence ng bawal na gamot ang babae na ito. Isa pang dahilan niya kaya daw ginawa niya yon ay para maipost ang video sa social media account niya. Nung time kasi na nakipagpatintero siya sa mga pulis ay naka-live siya sa social media habang pinapanood ng kanyang mga followers. Kumbaga para sa kasikatan ay handa niyang labagin ang batas para lang magmukhang cool sa paningin ng kanyang mga followers, which is hindi magandang halimbawa para sa lahat. Anong masasabi ko sa video na ito? Hindi masamang maghangad ng kasikatan, lalo na kung ito magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ang iba pa nga ay pinagkakakitaan para may panggasto sa kinabukasan. Pero dapat nating isipin ang kaligtasan ng iba. Hindi lang dapat pang sarili nating kasikatan ang mangingibabaw, kundi ang pagpapaalala sa ating mga sarili na mga taong totoong sumusuporta sa atin ay hindi ang mga nag-uudyok na gumawa tayo ng mali para makakuha ng kanilang papuri. That's all everyone. This is Chuck and you're watching Biker Drone.